Mga kasubaybay, meron lamang akong gustong bigyan ng reaksyon tungkol do'n sa napanood ko sa isang interview ni Katunying sa ating mahal na pangulo. Na ang tanong ni Katunying ay ganito, ano daw ba ang gusto ng ating pangulo? Yung inirerespeto o iginagalang o kinatatakutan? Ang sagot ng ating pangulo ay siyempre inirerespeto. At ang sagot ng ating pangulo tungkol naman sa tanong na kung ang gusto ba niya ay kinatatakutan, ang sagot ng ating pangulo ay malinaw. Na sa ngayon, sa mga nangyayari ngayon, ay dapat magpakita muna siya na siya ay dapat katakutan. Ngayon ito ang aking reaksyon tungkol sa bagay na yun, mga kasubaybay. Sapagkat ang inyong kasubaybay ay meron ding isang bagay na pinaninindiganan na dapat ang tao ay mayroon dalawang katangian. Ang katangian na yon ay katulad nga ng gustong iparinig ng inyong kasubaybay bilang reaksyon na dapat ang tao, lalo sa katulad ng ating Pangulo, ay mayroong dalawang bagay na dapat ay taglay niya ang bagay na yun. Yun ay ang isang bagay ay dapat ang ating Pangulo ay magpakita ng kabaitan. At ang kabaitan na yun dapat ay may katambal para kumplito sa kanya ang dapat makita ng tao. Sabi nga ay dapat magpakita ng kabaitan ng ating Pangulo, ngunit dapat magpakita din ng kabangisan. Sapagkat ang dalawang katangian na yun ay hindi dapat paghiwalayin. Dapat yun ay taglay ng isang tao, lalo na kung ikaw ay kinikilala sa ating gobyerno, sa ating pamahalaan, higit sa lahat ay sa ating Pangulo. Ang kabaitan kasing sobra kapag kaya ang nakita ng tao, ay doon pumapasok yung mga bagay na nakikita natin ngayon. Lulukuhin ka lang. At yun nga nangyari sa ating Pangulo ngayon. Dahil sa sobrang kabaitan ng ating Pangulo, ay niluluko na siya ng mga nakapaligid sa kanya. Kaya nga't nandoon nabuo yung at natuklasan yung napakalaking iskandalo ng nakawan sa ating gobyerno. Sapagkat ang ating Pangulo sa pulpa sa simula ay nakita natin ang kanyang kabaitan na siya naman sinamantala ng mga taong sabi nga ay bagamat siya Pangulo na kumapit na sa kanya. At doon ginamit ng mga taong yun yung pagiging malapit sa ating Pangulo para pagnakawan ng ating bayan. Yun ang naging dahilan ng kabaitan ng ating Pangulo para mangurakot ang mga taong mapagsamantala sa kabaitan ng ating Pangulo. Samantalang kung ito ay nilaki pa ng ating Pangulo ng kabangisan, abay magdadalawang isip yung mga taong yun para gumawa ng mga anomalya. Dahil may katatakutan sila. Oo nga't mabait ang ating Pangulo pero mabangis. Sabi nga na inyong kasubaybay kapag ka mabait ang isang tao, subalit angkin din niya yung kabangisan, ay sasabihin lang ng tao, wag nating lulukuhin yung taong yon. Oot mabait, pero mabangis yung taong yon. Kaya yung pagrespeto at paggalang sa dalawang katangian na yon ay nabubuo. Karespeto kang tao. Bakit? Yung katangian kasing taglay mo ay kumplito na dapat kang igalang, dapat kang irespeto, at dapat ka rin namang katakutan. Yun lang yun. Dahil yung kabaitan at kabangisan, hindi dapat paghiwalayin ng tao yun. Lalo pa kung ikaw ay isang taong katulad ng ating Pangulo. Yun lang yun. Kaya sabi nga, at pinaninindiganan din ng inyong kasubaybay, na dapat kahit sa pangkaraniwan na tao, higit lalo sa mga lalaki, hindi doon sa nagpapakilala lang lalaki pero iba pala naman ang nasa likod nun. Di ba? Kabaitan, kabangisan, dapat hindi pinaghihiwalayan at yay pinaninindiganan ng inyong kasubaybay. Totoo yun, na dapat ipakita ngayon ng ating Pangulo ang kabangisan.
Subalit alam nyo, sa totoo lang nakikita natin, nauna ang kabaitan ng ating Pangulo. Kaya ang nasaksihan natin ay pang-aabuso. Kaya yung naging bunga din para ang ating Pangulo ay isangkot sa napakalaking nakawan. At halos siya nga ang itinuturo. Bakit? Sobra kasing bait ng ating Pangulo. At kaya ko rin nasasabi na sobrang bait ng ating Pangulo. Alam naman natin na dekada na ang binibilang na ang mga Marcos ay talaga naman pinupukol ng napakasasamang salita. Napaka maling pagbibintang sa mga Marcos. Pero kita natin, hindi naman gumaganti ng masamang salita ang ating presidente. Di ba? Si Bongbong Marcos, hindi siya gumanti dahil alam niya na wala naman siyang ginagawang masama. Pero sa sobrang kabaitan niya, kita natin ngayon, napakalaking iskandalo ang kinasasangkot at isinasangkot siya sa nakawan. Pero kung yung kabaitan, hindi niya inihiwalay, yung kabangisan, hindi niya inihiwalay sa kanyang kabaitan, dapat pinagtambal niya yun eh. Hindi mangyayari yan. Yang kaguluhan niya yun kasi may pangingilagan sa kanya. May bangis siya. Yung mga mapang-abusong tao na nasa paligid niya, ayan, inabuso ang ating Pangulo. Kaya hanggang sa ngayon, pinanindigan ng inyong kasubaybay na ang ating Pangulo hindi magagawang magnakaw. Bagamat maraming tumutulisa, maraming nagsasabing magnanakaw, alam ko kung mapapanood to ng mga nagbibintang sa ating Pangulo na magnanakaw, hindi maiwasang magbibigay sila ng reaksyon. Bagamat yung karapatan nila. Kung anong naririnig nyo sa akin, karapatan ko din naman yon. Kaya hindi ko naman sila tinutulang magbigay ng reaksyon sa mga maririnig nila sa mga sinasabi ko. Kaya mahal na Pangulo, dapat nasa iyo yung dalawang katangian na yun. Kabaitan, bagamat yung kabaitan na ipakita mo na sa napakahabang panahon. Ngayon, ang gusto naming makita sa inyo, yun naman kabangisan. Yun ang dapat na makita namin sa iyo. At yung bangis na yun, dapat ang higit na hinihingi ngayon ng tao ay yung kasagutan. Sino ba talaga ang mastermind sa pagnanakaw? Talaga bang hindi ka sangkot? Ituro mo, ipahuli mo kung sino. Dahil naniniwala ang inyong kasubaybay na hindi naman